Ni mga kabombo, welcome ta na daw ang enot na pong bisita mga kabombo para pag-ulayan ini pong pag-amyendar sa Naga City Speed Limit Ordinance. Aramon ta daw yan mga kabombo together with our first guest ngunya na pagkaamay. Sige daw, i-welcome ta mga kabombo. Yaon na po sa linya si Konsihal o si Konsi Elmer Baldimoro kan Naga City. Marhay na pagkaaga po, Konsi. Welcome po sa muyang programa, si Bombo Kiarliado po ini from Bombo Radio Naga. Bati mo na kamo, Konsi, sa mga viewers and listeners na po. Maray na aga, Bombo Care, maray na aga po sa gabos na gihinay nyo. Alright. Konsi, mapuunan taang sa tuyang haputan, ano? Ano man ang reaction mo, Konsi, digdi po sa pag-amyendar sa speed limit ordinance sa Naga? Sinusuportahan ba nindo ini, Konsi? Konsi Elmer? Ayun po, kung may isasubmit po na amendment o revision naman sa speed limit ordinance, welcome po yan sa Sangguniang Panglungsod. Dahil kung matatandaan ta na ipasar iyang ordinansa bago pa po mag-pandemic. So iba itong sitwasyon type 2 and iba itong sitwasyon ngunyan. Kadto po, minanigo kang Sangguniang Panglungsod na ipasarian speed limit ordinance dahil dahil pa kadto masyadong traffic sa Naga, and kadto po ang kamautan talagang sunodon iyan kaya nga medyo may kamahalan si penalidad. However, ngunyan po na nasa crisis kita, open ba po ang sanggunian na i-amend itong ordinansa. Kaya hadapan po kung may mag-sumiter na proposed amendments, and pag-uurulayan po yan dahil on the next schedule committee hearing kang Committee on Transport, kabali na po yan sa uurulayan. Opo, yun. Hindi, Konsi Elmer, paano po nindo mahihiling ang dakulang pagbabag-o kan speed limit sa pagpapababa kan bilang kan mga aksidente sa mga highway o mga tinampo digdi po sa Naga City, Konsi? Ayun po yan si pinakakatuyuhan kang ordinansa dahil manotaran nakulning road crash incident digdi sa Naga na nagkokos po yan pagka kagadan kang mga tao. So iyon po yan si pinaka-objective kang ordinansa para malikayan iyan maiwasan dahil kung limitado po ang pagdalagan kang bihikulo, so may iwasan po si mga aksidente. Ito po yan si pinaka-objeto talaga. Kaya pigpasar po yan speed limit ordinance. Po, yun. And hindi, Konsi, para lang sa kaaraman kaining mga nagdadalan sa tuya sa luwas kang Naga, may mga particular ba na tinampulig di Konsi sa Naga na madalas talagang pagpuunan ng marirekas na pagpapadalagan kan mga lunadan and talagang tututukan kang ordinansang ini, Konsi? Kayo po, kung baka kaya iniisip lang itong kasentruhan kang Naga, so siyempre sa kasentruhan, dahil ka man talaga dyan makapagpakaskas ng dalagan. Pero kung ika po palaog haling Milaor, itong Mabolo area, nakakapagpakaskas pa man dyan, ini pong Del Rosario Concepcion area, nakakapagpakaskas pa man po dyan. And ini pong haling upper barangay. So may mga tinampo po kita sa Naga na buwelo pang maray ang dalagan kang mga bihikulo. So kabali po yan duman sa speed limit ordinance. Yes po, okay. And digdi, Konsi, baad kaya sabihon kang iba, Konsi, especially si mga motorista, si mga nagkakayod, si mga rider, baad nga malate kami kayan sa trabaho. Malate kami kayan sa delivery pagkatiglimitahan ang ang speed, ang pagpadalagan sa Naga. Ano ang tugunin do duman, Konsi? Ang 40 kilometer per hour po daga kaskas man iyan kung nasa Naga sa pagyaw kani sa kasentruhan, dahil ka man talaga makapadalagan ng siring ka iyan dahil nga ni traffic na. So, kumbaga po, mag-adjust sa oras kang pagtrabaho o paglaog sa eskwela dahil kumbaga po, ang iniiwasan man lang dyan si mga aksidente. At kung
kung may iwasan po iyan, mas marigaro na mahuri ka kaysa maaksidente ka. Ipo yan itong isipon ta na mas maray na lang mahuri ka kaysa maaksidente ka sa tinampo. Kaya nga ni kumbaga po kung siring na karugen na sitwasyon, mag-adjust po kita sa oras, estimate ta itong time of travel na yaon sa tigmamanda sang ordinansa. And ini po baga ko man lang kaisipan digdi sa sila dinaga i-implementar man lang po si national law pertaining to man sa speed akang mga bihikulo. Opo, yun. And hindi, konsi, maihapot ko lang, paano man po ini pinag-adalan kan konseho ang mga rekomendasyon na ini, gikan sa mga eksperto sa traffic and kasalbaduhan sa pagbalangkas ka na iminungkahing speed limit. And dyan, konsi, sa konseho, may mga dai nag-uyon, may mga dai ba nag-uyon, konsi, sa araw ka ining panukala? O gabos ka mo, sinusuportaran po ini, konsi? Kang naipasar po yan ordinansa kaya pakita kadto sa sanggunian may man opposition nag-agi man yan sa mga committee hearing, public hearing, and sabi ko po nga iba itong sitwasyon pa kang 2019 kumpara nun yan. Kaya naipasar yan ordinansa before pandemic. So kumbaga ito pong implementation mo yan, syempre nagkabirigla dahil 2019 pa iyan na ipasar, ngunyan lang i-implement na iba na ang sitwasyon. So, araw po, kang nabanggitan ko, ang Sangguniang Panglungsod po open to revisit itong ordinansa, pag-urulayan giraray, para po mas, kumbaga, maadalan giraray ini pong pag-implement kaiyan kung sakaling iyan po i-revise. Yes po, okay. And digdi konsi para lang aram ulit kang mga para antabay taen para hinanyog. Pira lang konsi ang ang numero kang kang speed limit na dapat idalagan lang ng bihikulo para aware sinda konsi. Duman po sa mga national highway 40 km per hour. Pagyaon na po sa kasentruhan 30 kilometers per hour. Araw ganito po kanabanggitan ko. 30 kilometers per hour nga sa kasentruhan, dahil mo naman nga nila ipadalagan dahil traffic ng marami po digdi sa kasentruhan. And ini pong pag-regulate along the highway na 40 kilometer per hour, yan po ang pinakakatuyuhan to prevent itong mga aksidente, itong mga road crash na nagkakausa dahil po sa marikas na pagpadalaga ng bihikulo. So, and yan po, susugman naman sa national law na iyon man talaga ang pigmamandang dalagan kang sarong bihikulo. Yes po, yun. And paano kung pag wag may dai nagsunod? may madunong na talagang nagpadalagan pa din ng sobra sa dapat na idalagan. Ano man da kung ang mangyayari? Ayun po, kaya nga ni ang lokal na gobyerno po kang Naga ma-purchase ning itong speed gun na ipo to ang masukol kang dalagan kang sarong bihikulo. So pag pigamit ko itong speed gun duman sa kumbaga pigbadil duman sa bihikulo mo, mahihiling po kung guraano karika si dalagan. And kung sobra po, iyon na nga ni po to na may penalidad na babayaran sa lokal na gobyerno kang Naga. Opo. And saro pa konsi sa gusto kong malinawan, para rehas ba konsi motor, kotse, truck, para rehas dapat konsi ang speed limit o iba-iba man po kada lunadan konsi? Duman po sa existing ordinance, same siya, para rehas po si limit na pigsasabi. Alagad may mga exception man po dyan. Ano ba itong mga ambulansya, in case of emergency, ito pong sa pag-rescue, itong sa police, mga exempted man po yan duman sa ordinansa. So, dahil ban sinalba, may ambulansya na paglaglaog digdi sa Naga, ma-limit to 40. Dahil man po siya. Ito pong in case of emergency ng mga
bihikulo na may tinatransport na pasyente. May mga exemption pa po naman, kaya dahil kumbaga, kung may mga in case of emergency, dahil man siya itong kabalidigdi sa ordinansa. Opo. And ini konsi mga remaining question na lang po ano. Ano man konsi ang mga nakalinyada tapong lakdang kang lokal na gobyerno kang pamahalaang panlungsod para masiguro talaga pong mahigot and patas na maipauutob ang arog kaining ordinansa konsi. Ay po, kaya nga ningunyan po pag-uurayan girarayan sa sanggunian at para may angkop sa presenteng sitwasyon. So, open po na pag-urulayan iyan and hagadon si mga opinion, lalo na po kang public safety office, si ibang stakeholders na kumbaga po makakapag-contribute para mas mapakaray po ng ordinansa. Opo. Last 2 questions na lang, konsi ano po, paano po nindo share tuhon konsi na itong mga modernong kagamitan, arugang speed gun, CCTV camera, magagamit talaga po ning wasto and mayong kinikilingan sabi nga sa pagdakop sa mga mabalgar kung sakali konsi. Ayo po, kaya nga ni po ang lokal na gobyerno kang Naga, mabakal ng speed gun, and at the same time may mga CCTV man po ba kita na pwedeng mahiling kung sakali may violasyon, and also kinakaituhan padigdi na may mga signages na masarbing warning naman sa mga driver dahil syempre po halimbawa sa lugar na inipira itong speed limit na kinakaituhan di man sa lugar na inipira para aware po na itong mga driver magsunod as in makaiwas sa penalidad. Yes, very well said, Konsi. And lastly, Konsihal Elmer, bago kita magtapos sa tuyang interview, ano po ang sa indong mawawalat na message o mensahe, pangapudan sa mga kahimanwa ta po, especially si mga driver, ano man na bihikulo, manungod digdi po sa ordinansang ini, Konsi? Ay po, arog po kanabanggitan sa pinakakatuyuhan po kaning ordinansa. Itong maiwasan sa mga aksidente sa Pinampo. Siyempre, kung may measure na searing, siyempre po may makakatakod man yan na mga disadvantages. Pero ang pinaka-main concern po is the safety, maiwasan itong pagkausa ng mga pagkagadan, lalo na po sa aksidente sa bihikulo. So, ito yan si pinaka-mayor na objeto kaya pigpasar po ining ordinansa. Alagad, syempre po may mga disadvantage iyan, kaya nga ni po ngunyan, open ang sangguniang panglungsod para pag-urulayan giraray, lalo na po itong penalidad na medyo halangkaw. Kung kita po ngunyan niya sa crisis, syempre, dahil yan maninigo, so pag-urulayan po giraray. Baka mag-come up kita na medyo hababang penalidad, pero madepende po yan kung ano si magiging outcome pag committee hearing and also doon sa mga suggestion po kang publiko.